Ang bayan ng Botolan ay matatagpuan sa Central Region ng lalawigan ng Zambales. 204 kilometers west ito ng Maynila. May total land area na 79,124.457 hectares. Pinakamalaki sa buong lalawigan. Kinabibilangan ng 31 barangay, subalit halos labing nalubog sa pyroclastic flow deposit nang sumabog ang bulkang Pinatubo. 1819 nang madiscover ang botol ay isang salitang sambal, hango sa isang uri ng buto ng matamis na prutas ng saging. Sa buong lalawigan ng Zambales, ang botola na may pinakamataas na mine deposit, may pinakamagandang fishing zone, at may mayamang timber at ilang pang forest products. Malaki na ang pinagbago ng Botolan simula nang ito ay pamahalaan ni Mayor Roger Yap. Pinagtutuunan nito ang mga programa sa edukasyon, agrikulturismo, livelihood at infrastruktura. Yung ating mga kalsada, malinis, maliwanag, at marami tayong na konkreto ng mga kalsada dito, lalo-lalo na dito sa poblasyon, almost 90% ng ating mga kalsada konkreto na lahat yan. 1989 nagpasyang manirahan ng pamilya Zoler sa tulong ng isang kaibigan nakakuha ng lupa sa Barangay San Juan. Naririto kami sa wildlife farm na matatagpuan dito sa Botolan, Zambales. Matagal na nanirahan ng mag-asawang Zoler sa Switzerland hanggang nagpasyang umuwi ng Pilipinas. May kung ano magneto agad na nahikayat ang mag-asawa na mag-invest sa bayan ng Botolan. Malinis na kapaligiran at tahimik na lugar. May consider natin na maganda naman ay mga isolated cases, mga sasabi natin mga petty, well, okay naman natin sa normal dito sa bayan. Isang Swiss si Martin Zoler. Malaki ang pagpapahalaga nito sa mga hayop. Dati kasi siya nagtrabaho sa isang zoo, samantalang tubong Sorsogon naman siya. Ang dating nakatuwangwang na lupa sa Barangay San Juan, pinaunlad ng mag-asawa. Hindi mo mag-aakalang may mga dayong darating sa Botolan na magpapakita ng pagmamahal at pagmamahal. Maraming pagsubok, maraming pag-aalinlangan, subalit hindi natinag ang ipinagpatuloy ang pagpapaunlad sa mga hayop na alaga. Ngayon, may mahigit na 30 iba't ibang klaseng hayop na nakalagak sa wildlife farm. Inside here, we have all, for my farm permit, we have almost 30 species. So, tiger, sea turtle, animals, ostrich, so almost 30 species. Sa pagpasok mo sa wildlife farm, dama mo malinis na simoy ng hangin, tahimik at rinig na rinig mo ang uni ng mga kuliglig. Masaya kaming sinalubong ni Juvie Soler, ang may-ari ng wildlife farm, at siya rin ang personal na nagmamantinig katulong ang kanyang 3 anak. Ipinagmamalaki ni Juvie ang kanyang mga alaga sa loob ng halos 4.5 na ektaryang lupain na ngayon ay ginawa niya. Doon sa lugar na yun, ilog. Actually, nakiusap niya sa akin barangay captain kasi ito ay isang barangay road. At sa ngayon, pinapagawa na natin ito. Gumagawa tayo doon. Nilagyan natin ito ng para makadaan yung mga
customer nitong ating wildlife. And so ngayon, dati hindi nakakatawid yung mga tao, hindi nakakatawid yung mga sasakyan. Ngayon, kung gusto nyo magpunta kayo sa wildlife, tuloy-tuloy na po tayo sa loob. Maayos na yung kalsada. Bungad ang isa lalaking tigre na nakakulong sa rehas. Ito'y para na rin daw sa safety ng mga bumibisita. Ramses ang pangalan niya. Gusto ko sanang haplusin si Ramses, subalit takot akong baka bigla na lamang akong kagatin. Nabili ni Juvie ang tigre sa Nueva Ecija. Habang kinakausap ko si Juvie at kinukunan ito ng kamera, nagpakita naman ng liksi sa Ramses at nang-agaw pa ng atensyon. Isa-isang ipinakita ni Juvie ang kanyang naipundar sa nakalipas na 16 na taon. Hindi lamang pala mga hayop ang pinag-interesan na ipundar ng mag-asawa. Si Juvie ay mahilig naman sa pag-aalaga ng mga halaman. Iba't ibang klase ng orchids ang kanyang mga tanim. At ilan sa mga ito, bibihirang species dito sa Pilipinas. Sa kwento ni Juvie, masarap mag-alaga ng hayop. Ang sea turtle ang kauna-unahan niyang alaga. Hanggang ngayon, kapiling pa rin niya. Magastos nga lang naman mag-alaga ng hayop sa kaunting entrance fee na nalilikom sa mga dumadalaw. Kulang pa sa pangmantini ng mga ito. Malaki ang pasasalamat ni Juvie kay Mayor Yap. Buo kasi ang suportang ipinakikita nito sa kanilang mag-asawa. Hopefully. If it's successful, hope. That's why we really love animals and plant and animals for nature, back to nature. Patuloy ang paghihikayat ni Mayor Yap ng mga interesadong investor sa bayan ng Botolan. Sa mga nagpuput up ng business dito, kagaya ng Wildlife Park, po ay nagpapasalamat sa kanila dahil actually may programa din kami na para sa prospective na mga investor na willing kaming magbigay ng mga incentive sila dito, mag-negosyo sila rito. Kaya nga ako nagpapasa na Wildlife Park kasi dito yung napili niya para ilagay yung kanyang hanap-buhay. Natutuwa si Juvie dahil mula sa iba't ibang lugar din ang mga bumibisita. Nais pa nitong palawakin ang wildlife farm. Katunayan, katatayo lamang ng restaurant at sa mga nais na tumigil ng isa o mahigit. Mayroon na rin itong ilang kwarto sa mga nais na mag-unwind. Gusto kong ibalik yung kagaya ng we call it also any kinds of trees, the raised trees, plants and animals is our plan. Ano pa nga ba mayroon sa loob ng wildlife farm na makikita sa Botolan? Ostrich, python, wild boar, mga ibon, buwaya, unggoy, pawikan at pagong.